Ayan po, magandang araw po sa ating lahat. Ayan po. Ngayon po, dadako po tayo sa ating Word of God na kung saan ang title po natin ay Pinag-isa ng Pag-ibig na kinuha po natin sa Book of Philemon. Ayan. So, ang Book of Philemon po ay isa sa pinakamaiksing book po sa Bible. Ilang chapter po ang Philemon? Isa lang. So, isa lang, tapos 25 verses lang din yung laman niya. So, sobrang iksi lang. Pero ngayon po, pag-aaralan po natin kung paano po pinag-isa ng pag-ibig yung mga karakter po sa Book of Philemon. Pero ngayon po, yan, may Bible po ba kayo? Yan, basahin po natin yung Philemon chapter 1, verse 1 to 3. Yan po, palabas po ng Bible po natin. Yan, sabay-sabay po tayo. Ay, sige, isa-isa na lang po para baka iba-iba ng version. Yan. Verse 1, Jomer. Verse 2, Pastor. Tapos verse 3, Kit. Yan. Kabasa naman. Verse 1. Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our God. To Philemon, our beloved brother and fellow worker. And to Apphia, our sister, and to Archippus, our fellow soldier, and to the church in your house. Grace and peace to you from God, Father, and the Lord Jesus Christ. Yan po. So, let's pray po muna. Tara, let's pray. Lord, na po nagpapasalamat po kami sa araw na to. May pagkakataon, Lord God, mapag-aralan ng Book of Philemon. Lord, give us wisdom, Lord God, and heart, Panginoon, to understand, Panginoon, kung ano po yung gusto niyo pong sabihin po sa amin through this book, Panginoon. In-open po namin ang aming isip at puso. Nagpapalinis din po kami at nagpapakumbaba po sa inyong harap. Ito po ang aming panalangin sa pangalan lamang Jesus. Amen. So, yun po, onting background na po sa Book of Philemon. So, ang Book of Philemon po ay sinulat po ni Paul, nung siya ay nasa loob po ng kulungan. Yan. Isa po, sinasabi po na, again, yung Book of Philemon ay pinakamaiksi and sabi nga, explosive na letter ni Pablo po para kay Philemon. So, sino-sino po ba yung mga karakter po sa Book of Philemon? Siyempre, una muna po si Philemon. Yan. Si Philemon po ay isa sa mayaman na Roman citizen po mula sa Colossus. And then, nung nakilala po niya si Paul, eventually po, naging follower po siya ni Jesus Christ. Sinasabi po na siya po ay tapat na mananampalataya, ayan po. At may malaking puso sa paglilingkod po sa simbahan. So, dahil nga po mayaman siya, syempre po, kapag nung mga panahon ng Roman, yan, pag mayaman, syempre po may katulong, may alipin. So, ang isa po sa mga karakter din po is si Onesimus, which is, siya po yung alipin ni Philemon na sinasabi po, wala po kasing sinabi kung ano po talaga yung nagawa ni Onesimus, kung bakit siya tumakbo kay Philemon. Pero sabi, nagkasala daw po si Onesimus, kaya siya tumakbo kay Philemon. Then, nun nga po, nung tumakbo siya, hindi rin po alam kung paano niya na-meet si Pablo. Pero ang sabi po, nagkasama sila sa kulungan ni Pablo. So, through that po, yan, nung inalagaan na siya ni Pablo, yan, sa process din po nun, naging follower din po siya ni Jesus Christ. And ang galing din po, kasi sa process po nun, tinawag po siya ni Pablo bilang aking anak. Diba? Ang ganda po ng ang ganda po ng nangyari po sa kanila. Pero yun nga po, sabi nga po, may nagawa pong kasalanan si Onesimus kay Philemon. And mas naging mabigat yung kasalanan niya yun nung tumakbo siya kay Philemon. Pero yun nga po, dito na po papasok si Pablo. Siyempre, nakita po natin yung dalawang karakter po, si Philemon at si Onesimus. May conflict sila. So, ang nasa gitna, siyempre, si Pablo. Kahit nasa malayo siya, ang galing nga po ng ministry ni Pablo kahit nasa malayo siya. Ay, ganun niya nagamit yung influence niya. So, makikita po natin mamaya kung paano po nagamit ni Pablo, yung influence po niya. Pero yun nga po, si Pablo po ay nasa gitna ni Philemon and ni Onesimus. So, si Pablo, siya yung sumulat kay Philemon, natanggapin ulit si Onesimus
hindi na bilang alipin ulit, pero bilang brother in Christ na. So mabigat na yung mabigat na yung mission. Kasi ang mission talaga ni Pablo, maano niya si Filemon na patawarin si Onesimus and syempre matanggap bilang brother in Christ. So medyo mabigat kung tutuusin kasi may conflict yung dalawa. Opo. So hindi, sabi nga ni Pablo, hindi madali yung gagawin. Pero ayun po yung medyo background po ng Philemon. So, ayun po. Ang Book of Philemon po is 25 verses po. Ngayon po, hatiin po natin siya sa 3 part. So, ano ba ang unang part po nun? Yung verse 1 to 7 po, it's all about thanksgiving prayer. Yan po, basahin po natin yung verse 1 to 7. Mula po kay Jomer hanggang kung kanino po abutin, ikot na lang po. Tig-isa po tayong verse. Yan. Verse 4 na po tayo. Verse 4, lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos, tuwing sinasama kita sa aking pangalan. Sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos, at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoon Jesus. Verse 6, idinalangin ko ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng aking kalipalisan. Verse 7, kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hirang ng Diyos. So yun po, ayun po yung verse 1 to 7, verse 4 to 7 nga lang po. Pero ang galing po kasi kung paano po inumpisahan ni Pablo yung letter niya. So saan po ba niya inumpisahan? Ito po, nagbigay po siya ng pinakamabigat na word po. Which is makikita po natin sa verse 6 po. Sabi po dito, idinadalangin ko ang pagbubuklod natin sa isang pananampalataya ay magbubunga na mas malalim na pagkaunawa. So sa English po, mas mabigat yun sa English eh. Ang English po nun is partnership with us in faith. So kapag sinabi, ang keyword po ni Pablo sa letter niya, sa Thanksgiving prayer niya, para medyo maano agad si Philemon, is yung partnership po. Yan. Sa Greek word po, ang partnership po na ibig sabihin ay koinonia po. Na kung ibig sabihin yan po, sharing or mutual participation, na kung saan yung dalawa or higit pang tao is nakatanggap sila ng something, tapos sama-sama sila or may isa na silang vision or goal para sa something na yon. So, ayun po yung ibig sabihin ng partnership po sa sulat ni Paul po. So, ang sinabi po ni Paul na sana yung pananampalataya mo, yung pagkakabuklod, yung partnership mo with us in faith is magbunga. Di ba po? Doon inumpisahan ni Paul yung letter para maramdaman ni Philemon kung ano ba yung sitwasyon niya. Which is Christian siya, may fellowship, may community sa loob ng Christianity. Ganun po nag-umpisa. Kaya nga sabi po doon, all of Jesus' followers are equal partners who share in the gift of God's grace and love. So, sinasabi po dito na yung pagiging katapatan po kay Jesus is nangangahulugang pagkilala po sa lahat ng kanyang tagasunod ay pantay-pantay na katuwang po sa kabahagi ng kaloob ng Diyos at yung pagmamahal ng Diyos, syempre. So, ayun po yung sinabi ni Paul sa verse 6. And then, ang gustong pahiwatig ni Paul doon is yung pagiging partnership natin is not an idea lang. Dapat ginagawa mo siya. So, ayun talaga yung pinaka-focus ng Thanksgiving prayer na yun. So, ayun po yung unang part, which is yung Thanksgiving. Pangalawang part naman po, syempre, dito na po dadako yung medyo malaman na letter ni Paul, which is yung 8 to 20 naman po, request na po siya para sa pagpapatawad at pagre-restore po. So, basahin po natin, ang 8 to 20, isa-isa lang din po tayo. Kaya nga, bagaman bilang kapatid mo kay Kristo, ay malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin. Mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig.
Akong si Pablo na sugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa kanila. Verse 10 po. Ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Dati, hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayon kapakipakinabang siya sa ating dalawa. Verse 12 and 13 po. Pinababalik ko na siya sa iyo, kasama ang aking puso. Nais ko sana manatili siya sa aking piling upang siyang maglingkod sa akin, habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita. Sa gayon, ay para na rin ikaw ang kasama. Verse 14 and 15 po. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Marahil nalayo sa iyo si Onesimus ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya makasama mo siya habang panahon. Verse 16. Verse 16, hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Pamahal siya sa akin at lalo siyang papamahal sa iyo. Ngayon, hindi mo lamang siya alipin, kundi isang kapatid sa Panginoon. Kaya kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala o nagkautang sa akin mo na ito sinindi. Kung si Pablo ang siyang sumusulat nito, ako ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin iyong sarili. Ipinapakiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon, ipagkaloob mo na sa akin ito. Pasahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. So, ayun po yung request ni Pablo. Nakakatawa po, no? Kasi kung ikaw po yung makakatanggap ng letter ni Pablo, hindi ka po talaga magdadala isip na patawarin po yung di ba? Yung nagkasala. Kasi, grabe, di ba? Ako na yung magbabayad. Sabi ni Pablo, ako na magbabayad. Ganun. Hindi na nga lang kita susumbatan na utang mo sa akin yung sarili mo eh. Yung parang ganun yung gustong yung iparating ni Pablo. Pero nakakatawa po na ganun po kadedicate si Pablo na willing siya po i-sacrifice yung life niya para magkaayos yung dalawa. Di ba po? And katulad nga po ng sabi po sa verse 10 yan, tinawag niyang anak si Onesimus eh. Despite ng mga narinig niya siguro na testimony, kaya nga nalaman niya yung story, kaya nga siya nakagawa ng letter para kay Philemon kasi nalaman niya yung story nila. So, doon parang ang ni Pablo, parang kailangan talaga itong ma-resolve ba? Parang mabigat talaga yung away na itong dalawang to. To the point na nagpapatulong sa akin si Onesimus na ganito ganyan. So, ang goal is dapat magkaayos. Si Philemon, tsaka si Onesimus. So, mababasa natin sa verse 15, sabi dito, marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik ay makasama mo siya habang panahon, yan. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. So, ang request pa ni Paul kay Philemon, hindi mo na lang siya papatawarin. Hindi mo na lang siya ulit tatanggapin bilang alipin. Pero tatanggapin mo siya bilang isang minamahal na kapatid. Imagine nyo po yun. Ganun yung request ng sumulat sa inyo. And ganun yung pinapagawa sa'yo na yung kaaway mo, sasabihin o ire-request sa'yo ng pinakamalapit sa'yo na tanggapin mo na yan, hindi bilang kaibigan o hindi bilang alipin, kundi brother in Christ talaga. So, ganun kabigat po, no? Ganun kabigat yung pinapagawa ni Paul kay Philemon. Kaya nga po, hindi natin maano yung nasa isip ni Philemon kung ano ba yung dapat niya talagang gawin. Kasi 'di ba, ipapakulong ko ba to si Onesimus, 'di ba? Or talagang tatanggapin ko siya bilang brother in Christ. And same din sa sitwasyon ni Onesimus. Kaya din siya kinakabahan bumalik kay Philemon kasi pwede siya ipapatay ni Philemon kasi nga nagkasala siya, 'di ba po? Pero ayun nga po, kaya hindi natin alam kung ano yung tumatakbo talaga sa isip nila. Pero one thing for sure, yan. Bakit gagawin ni Philemon yung ginagawa, ay yung pinapagawa sa kanya ni Pablo? So, mababasa po natin sa chapter 17. Sabi dito, kung kinikilala mo akong tunay na kasama, di ba? Ang ganda. Kung tinatanggap mo talaga ako bilang brother in Christ, yan. Gagawin mo. Parang ang nasa isip ko po dyan is, si Paul po is mentor or discipler ni Philemon. Kaya ganun yung authority niya kay Philemon, di ba? Kaya nasabi din niya yung mga words na yan. Kaya sure din and confident si Paul
na gagawin ni Pilimon, yung mga inuutos niya. Mababasa rin natin sa verse 19, di ba? Ang bigat, ako ang magbabayad sa iyo. Di ba? Ang bigat po nung sinabi ni Paul kay Pilimon. So, ayun po yung dalawang part sa verse 1 to 7, Thanksgiving prayer, na kung saan diniin nga ni Paul na partnership sila in Christ. And sa verse 8 to 20 naman po, doon na po ni-request ni Paul yung forgiveness and restoration po sa relationship po nila. And syempre, yung verse 21 and 25 po, ito na yung pinakalas na, which is yung encouragement and greetings naman po. So dahil nga po, confident po si Paul na gagawin naman po ni Pilimon yung pinapagawa. And siguro po dahil sa influence din talaga ni Paul sa buhay ni Pilimon, nung nagkakilala sila. Kaya nga po, di ba, na evangelize din po si Pilimon nung nagkakasama sila, nung nagmi-meet sila. Yun po. So, basahin po natin yung 21 to 25. Yan, 21, Jomer. Lubos akong naniniwala, ang gagawin mo ang hiniling ko, sulat mo. At maaaring higit pa rin. Ipaganda mo rin ako ng matutuluyan sapagkat umaasa akong lulubin ng Diyos na ako'y makabalik yan gaya ng inyong dinadalangin. Verse 23, sinupumusto ka ni Epaphras na kasama kong nakabilanggo dahil dito sa Jesus. Verse 24, kinakamusta ka rin ng Marcos, Aristarco, Dimas at Lucas, na mga kasama ko sa lugar. Verse 25, nawis mo inyong kagandahan huwag na alitan mo. So, ayun lang po yung verse 21 and 25. Kinunclude na agad ni Paul na gagawin niya yan. Sure ako na gagawin, confident ako na ganyan. So, sa hindi na po siya naduktungan na kung ginawa nga ba na Pilimon. Pero, ayun po yung naging letter po ni Paul kay Pilimon po. So, ngayon po, yan, ano po ba yung tatlong point of view na pwede po nating ma-apply po? Kasi napag-aralan na po natin yung Book of Pilimon. Ganyan lang po siya kaiksi. Yan. Ngayon lang po, tingnan po natin yung tatlong point of view sa Book of Pilimon. Una po, point of view po ni Pilimon po. Yan. Ang lesson po natin dito is, ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay nasusukat sa pagpapatawad, pagmamahal, at pagkilala na lahat ng mananampalataya ay pantay-pantay sa harap ng Diyos. So makikita po natin dito na kung ikaw po o kung tayo po ay nasa sitwasyon po or nasa point of view po ni Pilimon na nahirapan po tayo magpatawad. Yan. Nahihirapan po tayo na tanggapin yung mga sitwasyon. Nahihirapan po tayo sundin yung utos sa atin. Yan. Lagi po tayong babalik po sa kung ano po ba yung foundation natin, which is yung faith po natin kay Jesus Christ. And di ba po, yung pananampalataya po natin, hindi na lang naman po tayo yun kundi may community po tayo. So, ayun po ang lesson po natin sa point of view po ni Pilimon. Lalo na po kung nahihirapan po tayo talaga natanggapin yan, na ibaba yung level natin para tanggapin yung mga tao na sa paligid natin. Yan. Lagi po natin maging inspirasyon yung pagmamahal at biyaya rin ng Panginoon sa atin. Yung pangalawa pong point of view, yan, kay Onesimus naman po, ang aral po na pwede po natin makita dito sa Diyos, kahit ang dating makasalanan ay maaaring mabago, mapatawad at maging pakinabang sa kanyang gawain. So, ang Onesimus po, ibig sabihin po niya is useless na po siya. Sa kapag translate po, ganun po yung ibig sabihin ng Onesimus. Pero ang ganda po na sinabi ni Paul about kay Onesimus. Nabasa po natin sa verse 11 po, di ba? Sabi ni Paul, dati hindi mo siya mapakinabangan, ngunit ngayon, pakinabang na siya sa atin. Di ba? Nabigyan po ng bagong identity si Onesimus. And same with us po, no? Na kapag feeling natin, wala na akong gawa dito, wala na akong pwedeng gawin dito. Pero ayun nga po, kapag bumalik po tayo, kapag sa Diyos po, yan, lagi po tayo bibigyan ng bagong identity ng Lord. Bibigyan niya po tayo lagi ng pagkakataon na makabangon ulit. So ayun po yung unang lesson po natin kay Onesimus. And pangalawang lesson po natin kay Onesimus, syempre po, yan, maging handang humingi ng tawad at harapin ang mga consequence ng ating mga kasalanan. So, yan po, no, na hindi madaling tanggapin or i-acknowledge na ikaw yung nagkasala. Pero ang lesson po sa atin ngayon is
Kung ikaw po, kung tayo po ay nasa point of view ni Onesimus na nagkasala, alam natin na nagkasala tayo. Yan. Maging handa po tayo na humingi ng tawad. And syempre po, willing tayong tanggapin yung consequence ng mga kasalanan na nagawa natin. So, ayun po. And syempre po, ang pangatlong point of view po, yan, kay Paul po. Yan. Ang lesson po natin dito, ang pananampalataya kay Kristo ay hindi lang teorya, kundi isinasabuhay sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagkakaisa, at pagmamahal sa isa't isa. Sabi po, sa nabasa ko, Paul doesn't need to explain the cross with words because he is demonstrating it through his action. Actually, sa Book of Philemon, hindi niya diniin na si Jesus ay namatay para sa'yo. Hindi eh. Walang ganon. Di ba? Wala tayo. Actually, nabasa natin ngayon yung buong libro. Pero walang ganon na sinabi si Paul. Hindi niya diniin yun. Pero nakita natin, dinemonstrate niya yung cross through sa action niya. Diba? Ang galing po na siya yung pumagitna sa dalawa para magkaayos. And doon po natin makikita na yung pag-ibig ng Lord ay kaya po tayong ipagkaisa. So yun po, ayun lang po yung lesson po natin. Let's pray po. Lord, ay po nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya po sa amin at sa community po na meron po kami, Lord God. And totoo po, Lord God, na mahirap po, Lord God, sa point of view po ni Philemon na magpatawad. Pero salamat po dahil ikaw po yung inspirasyon niya, Panginoon. Naniwala po kami na ginawa po niya, Panginoon, yung utos po ni Paul. And totoo rin po, Lord God, na mahirap din po i-acknowledge na nagkamali po katulad po ni Onesimus, Panginoon. Pero salamat po sa courage na binigay mo po sa kanya. At totoo rin po na mahirap din po ang pumagitna, Panginoon. Dahil totoo, Lord God, na life and death po yun, Panginoon, kung ikaw papagitna, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat po, Lord God, sa lesson po today, Lord God. Kung ano po yung point of view po namin, Lord God, tulungan niyo po kami na ma-apply po, Panginoon, yung mga naaral po namin ngayon, na mga napakinggan po namin, Lord God. At patuloy, Lord God, na mag-glorify ka po namin, ma-demonstrate din po namin, Lord God, yung cross sa bawat araw, bawat buhay po na meron po kami. Salamat po. In Jesus' name, Amen.